Hindi lahat magugustuhan ka. Ganyan bang pakiramdam mga ka-OFW? Kung ganyan ang pakiramdam ninyo, panoorin ang video ito para alam nyo kung bakit hindi ka nagugustuhan ng iba. Hindi ka magugustuhan kasi sa mga dahilan na ito. Kaya tapusin mo ang video ito para malaman mo. Ako pala si Curie, ang iyong ka-OFW, isang OFW sa Hong Kong at ginagawa rin ang lahat-lahat upang magtagumpay sa pag-abroad. Kaya halina kayo, panoorin nyo itong video ito. Pero bago niyan, meron akong kwento. Noong elementary ako, siyempre, mga bata-bata pa, ngayon ang tanda na, mga bata-bata pa, gusto ko rin mapabilang sa isang popular na group ng mga matatalino, yung mga matatalino, magaganda, parang feeling ko kung popular ka kapag kabilang ka sa grupo nila. Kaya sabi ko sa sarili ko, kahit alam ko na hindi naman ako katanggap sa grupo, sumasama ako sa kanila kasi yun parang hinahangaan ko ba na mapabilang din. Parang pinapangarap ko rin mapabilang sa mga ganun na grupo. Pero meron isang araw, may pinagawa sa akin na parang hindi talaga katanggap din. Ayaw ko rin gawin. Pero dahil sa kadahilan ng gusto kong mapabilang doon sa grupo na yon, ng matatalino naman sila talaga doon sa academic, mga ganun, academic, magaganda. Siyempre, babae tayo, kaya gusto ko rin mapabilang sa kanila. Meron yung pinagawa sa akin na labag sa kalooban ko. Parang ang pangit-pangit ng tingin ko sa sarili ko noon. Parang hindi na yung pangit na physically, pero pangit na tao. Parang ganun. Dahil sa ginawa kong yun, napagalitan ako ng mother ko. Kasi ang mother ko noon ay teacher sa school na yun. Parang ako ang nahiya, parang ganun. Kasi doon sa ginawa ko. Hindi ko na i-mention, meron yung pinagawa talaga na labag sa kalooban ko. Tapos na nalaman ng mother ko, may guidance, ganun. Kasi ako ng bully noon. Kasi nga, hindi naman ako maganda, pero parang feeling lang ba. Pero sa lesson na yon, ang naging solusyon ko, umiwas na ako kasi sinabihan ako ng mother ko noon na umiwas sa mga ganun klaseng tao kahit pa matatalino sila academically, ganun. Peace sa mga yon, hope. Pero siyempre, part ng kabataan yun, kaya wala na yun. Kaya magmula noon, umiwas ako, tapos minahal ko ang sarili ko, in-improve ko, tapos magmula noon, dinala ko hanggang sa magdalaga ako. Talagang meron na akong, talagang pakiramdam ko meron na rin ako talagang love sa self ko, na hindi na ako pwedeng madadala sa mga grupo, mga ganun. Kung ayaw ko yung grupo na yun, alis na lang ako, ganun, iwas na lang. Mas gugustuhin ko pang magpag-solo kaysa mapabilang sa isang grupo na susulsulan kang gumawa ng hindi mabuti at ayaw mo rin gawin. Kaya ito ang mga dahilan kung bakit hindi ka talaga magugustuhan ng mga ibang tao. Kaya eto, hindi ka nila magugustuhan sa pagsasabi ng totoo. Yung maging open ka sa sarili mo, ganun, yung kung ayaw mo, sinasabi mo. Kasi ang ibang tao, ang nature nila, gusto nila oo ka na lang ng oo, ganun. Yung parang, alam nyo yung na gaganon-ganon, yung dito, yung parang kuddo-kuddo ba? Ganun.
Pero ano, yun, gusto nila mapauo ka nila. Gusto mo nilang mapasunod ka nila sa gusto nila, lalo na kung sila ang magbebenepisyo. Oh, hindi ka magugustuhan ng ibang tao kasi hinihindihan mo sila sa mga nais nilang ipagawa sa'yo. Kaya wag ka na lang umimik pag ganun. Kung ayaw mo, wag mo lang take it or leave it. Sabihin mo sa kanila, ayaw ko. Wala silang magagawa dyan. Ikaw may control sa buhay mo. Hindi sila. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin ang magdedesisyon sa buhay mo. Hindi ka rin magugustuhan kapag kumilos ka ng meron confident. Yung parang alam mo kung saan ka tutungo, alam mo yung plano mo sa buhay, anong goal mo, alam mo kung anong gusto mong gawin. Yun, hindi ka nila magugustuhan talaga kasi ayaw ka nilang magtagumpay. Ewan ko ba, nature ng iba, ng karaniwan na pag-iisip, yung ayaw ka nilang nakikitang magtatagumpay. Parang nakakon sila. Basta ayaw nila. Ganun. Ayaw nila. Simple lang, basta ayaw nila. Ganun. Wala nang dahil-dahilan. Ayaw ka nilang nakikita nilang masaya, nakakakuan sa buhay, nakakaluwag, ganun. Dapat kapantay ka nila. Dapat hindi ka pwede mag-enjoy dahil hindi kami nag-enjoy sa buhay, ganun sila, ganun. Wala kang karapatan mag-enjoy kasi ganito kami, dapat ganito ka rin. Ganun ang mindset ng mga taong makitid ang pag-iisip. Pero hoping sana maka-realize din sila, maka-realize din tayo. Kasi kung minsan meron tayong tendency rin ganun. Hindi naman tayo perfectong tao na basta ayaw lang nila. Ganun, may mga klaseng ganun. Ayaw nilang makakaangat ka. Kumbaga makakalaya ka sa kahirapan, sa kalungkutan. Ganun. Dapat kung malungkot sila, malungkot ka rin. Samahan mo sila sa kanilang pagdurusa sa buhay. Ganun. Pero tanggapin na lang natin ang mga ganun. Kasi part talaga yan ng buhay. Kaya tanggapin rin natin na hindi lahat magugustuhan ka. Kaya dito na lang. Kaya tayong mga ka-OFW, maging matatag at lakasan ang loob. Labanan natin ang kahirapan at hindi katagumpayan sa pag-abroad. Dapat magtagumpay tayong lahat. Huwag tayong padadala sa mga tukso sa pera. Kaya tayo ang magmamanage sa pera, hindi pera ang magmanage sa atin. Tapos, dapat i-goal natin, magtagumpay tayo kahit paano kasi sinakripisyo na natin lahat. Magkaroon ng ipon, retirement, hindi naman forever ang pag-abroad. Tapos, ma-enjoy natin ang pinaghirapan natin kasi pinaghirapan natin kuwan natin ng malinis na paraan. Na nakamit natin sa malinis na paraan na wala tayong nag-agrabyadong tao o binabalasubas. Yung mga taong gano'n, yung mga naagrabyado dahil walang patutunguhan ng mga yun. Kaya tayo maging matatag lang, huwag tayong magpapadala sa mga taong wala rin nakikita sa buhay. Alam din natin ang mga ganun klaseng tao, kaya maging matatag tayo. Huwag tayong mapabilang sa mga hindi naging matagumpay.
I-goal natin sa buhay. Sinakripisyo na natin lahat-lahat ang pag-abroad. Napabayaan natin ang mga anak at lahat na. Pero kaya lang i-balance natin. Huwag na yung magpapadala sa mga utang, mga ganun. Kasi ang talaga utang talaga ang kalaban ng isang OFW. Saka huwag papagamit ang pangalan. Yan lang ang kayamanan natin, ang ating pangalan. Kung marumi ang ating pangalan, naku, tago ka ng tago dyan. Kasi nga, alam mong hindi ka malinis na tao. Alam mo yan, alam natin yan. May konsensya tayo. Kahit hindi nila nasabihin, alam natin yan. Alam mo ang sarili mo. Kaya ganun. Hanggang dito na lang mga ka-OFW. At suot ko pa rin ang Siryuko eyeglass. Talaga feel na feel ko. Kaya subukan nyo na rin. Comment down below kung gusto nyong malaman ang detalye nitong eyeglass nito. Kasi nakaka-detoxify sa ating mga mata. At kailangan natin ang ating mga mata, ka-OFW, para makita natin ang mga dapat makita. At siyempre maliliwanagan. Kapag maliwanag ang paningin natin, maliwanag din ang ating kaisipan. Kaya ganyan, konektado ang isip at saka mata. Ganyan ang isang katagumpay na OFW. Salamat, God bless! Kung nakatulong ang video ito, i-share and like naman po para mas marami pong matulungan. Tapos, join na po tayo sa OFW Lighthouse. Kasi doon tayo pwedeng mag-share ng mga karanasan natin bilang OFW at magiging lighthouse natin sa ating buhay. Salamat mga OFW. I love you and God bless!